Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng multi-boot USB pang install po natin ng ating Windows operating system. So kagaya ng Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 10, pwede mo siyang pagsamahin sa isang USB kapag ang USB mo medyo malaki yung capacity niya, kaya hindi i-accommodate yung lahat ng mga files. Pwede siya guys. So kapag nag-install ka ng nagpo-format ka ngayon ng PC mo, pag isang USB, marami na siyang laman na operating system gaya ng Windows at saka Linux o yung mga pang password descriptor na magagamit mo. So hindi na kailangan na gagawa ka ng maraming USB na Windows or mga bootable na USB pang install, hindi na kailangan. So isang USB na lang ang gagamitin mo. Mas maganda kapag 32 GB to 64 GB ang mayroon kayo sa isang nito. So itong ginagawa ko guys, medyo mababa lang to kasi ito lang yung available ko na ngayon. 16 GB lang to. Pero kaya niyang maka accommodate ng dalawang OS lang siguro. So ang gagawin ko lang, isang OS lang ang install ko ilagay ko dito. Pero multi-boot na siya. Kahit lagyan natin ng marami pang OS, kaya niya basta pasok lang sa capacity ng USB mo. So i-try natin guys, sampa ko muna itong USB na to at saka ipapakita ko yun sa screen kung paano mag-install ng multi-boot USB for installation ng operating system natin gamit ang Ventoy. So sampa ko muna to. Ayan guys, nandun na sa screen. So ang gagawin natin guys, kapag naka-download na kayo ng Ventoy, mayroon din akong Ventoy sa Google Drive ko, pwede nyo i-download. Mayroon din akong Windows 11 na latest 25H2, mayroon ako doon. Pwede natin gamitin yun. So sa akin naman dito, na mayroon na ako sa local drive ko, dito na ako kukuha. So kailangan mayroon tayong ganun, mayroon tayong Ventoy at saka mayroon tayong operating system na Windows kagaya nito guys. So mayroon tayo niya at saka Ventoy. Yan yung kailangan natin para makagawa tayo ng multi-boot na USB. So halimbawa kapag na-prepare mo na ito, mayroon ka ng ganito at saka Ventoy. Itong Ventoy naka-compress pa siya. I-decompress mo natin guys, extract natin dito sa Windows 11 yung gamit natin na OS na yun. Extract natin, right click, extract, click mo lang yung kahit. So nandito na, nasa desktop na natin, okay na. So nandito na siya ngayon. Sabi mo natin yung isa, buksan natin yung Ventoy, buksan natin dito tayo sa Ventoy to desk, right click ka, run as admin, yes. So ito yung version natin ngayon, 1.1.12. so ito na yung latest ng Ventoy na na-download natin. So kapag nandito na to, nakikita na yung drive yun, ito na yung drive ko na 16 GB yung pinakita ko sa inyo kanina, ito na yun. So nandito na siya, nakikita na siya. Ang gagawin natin, click lang natin yung install. So ang gagawin niya, i-format niya yung device, di ba? I-format niya. Click mo lang yung yes. I-format na niya, yes. So aantayin natin na ma-format niya at saka ma-install niya yung Ventoy. Kapag na-install niya yung Ventoy sa USB, yan, okay na guys, tapos na. So magiging dalawang partition na to ngayon, yung Ventoy na OS mismo at saka yung partition na para sa panglagyan natin ng mga Windows OS or
kahit anong OS na pang-install na gagamitin nyo. So ito na guys, tapos na. Close muna natin yung Bintoy. Dito tayo sa my computer, tingnan natin. Ito na guys yung Bintoy na dito natin ilalagay yung Windows OS. So hanapin natin yung Windows OS. Kanina ito, copyhin mo lang to guys, copy, pasok mo siya sa Bintoy na drive. Yan, pagka nakopya na yan guys, pwede na siyang bootable na USB. So magagamit mo na siya pang format. So if kailangan mo pa na lagyan siya ng ibang bootable na USB gaya ng Linux, ng mga password receptors, pwede mo siyang ilagay dito. Lagyan mo lang ng lagyan ng mga mga, pero kailangan bootable yung ilalagay mo dito ha, hindi yung at mga ISO file, yan, basta mga bootable na na pang OS. So kagaya ng mga installer ng mga mga server, yan, pwede mo ilagay dito, Windows Server, Ubuntu, Linux, yung mga Red Hat, yan, pwede mo siyang ilagay dito. Basta kaya lang ng capacity mo. So much better pagka malaki ang capacity mo, 32 GB hanggang 64 GB, mas maganda yun. Pero sa 32 GB, tested talaga guys, kahit anong laptop, kahit anong unit ng PC, maluma man o mabago, sa 30 GB na capacity, tested guys, walang problema. Patagal ko na ito ginagamit since noon pang matagal na, basta matagal na. So ito guys, na turo ko na sa inyo kung paano gagawin. Ang susunod dito guys, ituturo ko din sa inyo na paano mag-format ng PC gamit ang multiboot na ginagawa natin. So ihiwalay ko na lang yung video para makita nyo, at saka yung video din tungkol kung paano mag-install ng mga program after natin ma-install ang operating system natin kagaya ng Windows 11. So ituturo ko din sa inyo, hiwalay pa rin na video yun para maintindihan nyo at masundan nyo. So guys, ito na yung finished product natin guys ng Bintoy. So nagpalit ako ng 32 GB para medyo mas marami tayong malalagay at saka marami kayong makikita. So guys, ito na yung nagawa natin na 32 GB, dalawang partition siya guys. Ito na yung system ng Bintoy at saka ito yung drive ng Bintoy. So pag buksan natin yon, ito na guys ang marami tayong mga OS dito. Mayroon tayong Linux, Ubuntu, Windows 11, another Windows 11, dalawang password reception. So itong lima guys, kapag binubot natin yung PC natin, ito na yung options doon na makikita natin kung ano ang ibubot natin na OS. So ito guys, ito na yung pinaka ng finished product natin. So pag mayroon ka ng ganito, multiboot na yung USB na ginagawa mo. So ito na yung magagamit mo na talaga pang format, at saka hindi ka na kailangang gumawa pa ng paisa-isa, separate na mga OS, kasi nandito na lahat. So kapag marami ka pa namang bakante guys, gaya nito, check natin yung niya. So meron pa siyang free space na 12 GB. Dito guys, nasa screen. So marami pa siyang free na space na 12 GB. Marami pang malalagay noon. Marami pang malalagay ng mga kagaya ng Windows 8, Windows 10. Kaya pa niyang kaya nga ang sinasabi ko kanina sa video na mas maganda kapag ang capacity natin is 32 GB to 64 GB para mas marami ka talagang ma-install. Kung marami kang malalagay ng mga OS na kailangan mo para
hindi mo na kailangan ng paisa-isa. So ito guys, ito na yung nagawa natin. At sa susunod na video guys, i-ano natin sa inyo ang pag-install gamit itong 32 GB na multiboot na nagawa natin ngayon. So guys, dito na lang muna itong video na to guys. At maraming salamat sa inyong panonood sa ating mga video. Sana po sa mga mag-subscribe naman kayo guys, para at least meron na din akong subscriber na motivate pa ako para sa mga future na mga video na gagawin ko. So you guys, thank you for watching guys. Sana sa nyo sa aking vlog. Maraming salamat. Peace out.